Narito ang mga headline news. Nitong Miyerkules ay nagbukas at nagkaroon ng opening worship sa pangwalong mission house na Jethro Mission House. Kasabay ng Mission House opening worship ay nagkaroon din ng District Group Visit Worship. Ayon sa biyaya ng Diyos, nitong nakaraang linggo, mula January 14 hanggang 15 ay natapos ang Regional Church Ministry para sa Llanera, Nueva Ecija at Santiago, Bolinao. Nitong Huwebes ay nagkaroon ng First Healing Evangelism School sa ating simbahan. Ang mensaheng ipinahayag sa pulpit message nitong nakaraang linggo ay Why 3-Day Weekend Age mula sa 1 Samuel chapter 7 verse 1 to 15. Magandang araw! Narito ang OMC News. Nitong Miyerkules, January 22, ay opening worship ng Jethro Mission House sa bahay ni Deaconess Nancy at Assistant Deacon Mark Joseph. At ang mensaheng ipinahayag sa kanila ni Senior Pastor Cheteyong ay mula sa Exodus chapter 18 verse 12 to 27. Ipinahayag sa kanila na ang tunay na pagpapala ay sa pamamagitan ng kanilang bahay, field, pamilya at kanilang mga anak upang sila ay magligtas at gawin ang 3-day weekend age. Ibinigay rin sa kanila ang misyon na kinakailangan nilang ibigay ang sagot sa lahat ng tao na nasa ilalim ng mga problema. Kasabay ng Mission House opening worship ay nagkaroon rin ng District Group Visit Worship sa 7 District Group. Noong Lunes, January 13, ay District Worship ng District Group 1. Kasama ang mga miyembro ng District Group 1 ay nag-gather sa bahay ni Assistant Pastor Joy at Elder Romy. Pinahayag ni Senior Pastor Cheteyong ang mensahe na sa pamamagitan ng District Worship ay mahanap nila ang mga tinatagong disipulo ng Diyos para magligtas. Gayon din natulungan ng mag-raise at pagalingin ng mga remnants na maghanda para sa 300%. Sumunod na nagkaroon ng District Worship ang District Group 2. Sa bahay ni Assistant Pastor Mary Jane na kung saan ang pinahayag na mensahe sa kanila ay kinakailangan lang nilang maging sentro kay Kristo, maging matagumpay sa worship at patuloy pang hawakan ng tipan. Noong Martes, January 14 ay District Worship ng District Group 3. Kasama ang mga miyembro ng District Group 3 ay nag-gather sa bahay ni Assistant Pastor Ivy. Sa pamamagitan ng mga pamilya ng district members na ito ay mawasak ang kadiliman, patuloy silang pumasok sa loob ng pagsamba at panghawakan ng tipan, at tulungan pagalingin ang mga remnants sa pamamagitan ng gospel. Noong Miyerkules, January 15, ay District Worship ng District Group 4. Sa bahay ni Assistant Pastor Mary Joanne, ipinahayag sa kanila ang mensahe na magkaroon sila ng spiritual independence, financial independence, mental independence, at independence malaya mula kay Satan. Gayon din na matapang nilang ipahayag ang gospel at gawin ang life movement dahil ito ay tunay na tagumpay. Noong January 20, Lunes ay District Worship ng District Group 5. Ang mga miyembro ng District Group 5 ay nag-gather sa bahay ni Assistant Pastor Mimi. At ang mensaheng ipinahayag sa kanila ay kinakailangan rin nilang palitan ang kanilang mga spiritual state at spiritual system ng mga remnants at mga magulang at i-build ang bartisan. Ipinahayag din sa kanila na gawin nila ang remnant at adult darakbang at umpisahan na ang 3-day weekend age sa kanilang mga bahay. Sumunod ay District Worship ng District Group 6 at 7 sa bahay ni Assistant Pastor Ivy at Assistant Pastor Jenard. At ang mensaheng ipinahayag sa District Group 6 at 7 ay kinakailangan nilang panghawakan ang covenant at ang misyon mula sa mga mensahe. Magkaroon ng oras para manalangin upang ma-establish ang spiritual system na magpapanumbalik ng konsentrasyon. Kinakailangan rin mag-take place ang 3-day weekend sa kanila. At higit sa lahat, kinakailangan nilang mag-challenge na mag-worship araw-araw upang wasakin ang kadiliman at iliwanag ang liwanag ni Kristo.
Ayon sa biyaya ng Diyos, nitong nakaraang linggo, mula January 14 hanggang 15 ay natapos ang Regional Church Ministry para sa Llanera, Nueva Ecija at Santiago, Bolinao. Noong January 14, Martes, alas 4 ng hapon ay ministry ng Llanera, Nueva Ecija. Itinipon ng mga remnants at mahalagang miyembro doon sa bahay ni Sister Annabel at ibinahagi ni Assistant Pastor Mary Jane ang mensahe na mula sa The Beginning of 62 Eternal Answer mula sa Acts chapter 1 verse 138. Gayun din na ipinahayag ang Gospel Letter number 10 na may temang Bakit nawawala ang karamdaman kung ikaw ay manalalangin? Mula sa Matthew chapter 14 verse 17. Kinabukasan, January 15, Miyerkules, alas 4 ng hapon ay ministry sa Santiago, Bolinao. Itinipon ng mga remnants at adult doon sa bahay ng nanay ni Elder Val. Sama-sama silang nagpuri sa Panginoon at nakinig sa salita ng Diyos na mula rin sa mensahe ng The Beginning of 62 Eternal Answer mula sa Acts chapter 1 verse 138. Gayon din na ipinahayag ang Gospel Letter number 10 na may temang Bakit nawawala ang karamdaman kung ikaw ay mananalangin? Mula sa Matthew chapter 14 verse 17. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagpapatuloy ng sistemang ito. Nawa ay patuloy tayong manalangin para sa mga regional churches na ito para sa evangelism at mission movement. Nitong Huwebes, January 23 ay nagkaroon ng unang Healing Evangelism School sa ating simbahan na dinaluhan ng ating mga church members, Korean visitors at iba pang mga bisita galing sa ibang church. Ang guest speaker at ang nagbigay ng mensahe sa Healing Evangelism School ay si Reverend Cho Hun-soo. Ang binigay na mensahe ay may temang stream mula sa Matthew chapter 28 verse 16 to 20. Ang Healing Evangelism School ay tumutukoy sa pagpapagaling muna ng spiritual state katulad ng ginawa ni Jesus sa kanyang mga ministry. Binago niya muna ang mga spiritual state ng mga tao at pinagaling ang kanilang mga sakit. Pinahayag sa mensahe na ang kagalingan ay nagsisimula kapag na-realize mo na ikaw ay mahalaga sapagkat ibinigay ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ni Hesus Kristo. At sa panahon ngayon ng age of addiction, kinakailangan na ma-imprint, root at nature ng gospel. At sa loob ng daloy ng salita, kinakailangan mong magkaroon ng tiyak na CBDIP. Kinakailangan rin i-build ang spiritual system at tanggapin ang answer ng Mission 300%. Nawa, patuloy nating ipanalangin na patuloy na mag-take place ang Healing Evangelism School sa Rodriguez, Rizal. Ang mensaheng ipinahayag sa pulpit message nitong nakaraang linggo ay Why 3-Day Weekend Age mula sa 1 Samuel chapter 7 verse 1 to 15. Bakit 3-Day Weekend Age? Una, dahil ito ay huling opportunity para sa susunod na henerasyon upang makalaya mula kay Satanas, madiskubre ang mga talento na inihanda ng Diyos at malagpasan ng mundo. Pangalawa, ang 3-Day Weekend Age ay panahon upang baguhin ang iyong spiritual state, mga maling imprints, magkaroon ng konsentrasyon sa panalangin at panghawakan ng kaharian ng Diyos. Sumunod, ang 3-Day Weekend Age ay nag-i-imprint, root at nature ng gospel upang wasakin ang background ng disaster, curse at hell, upang malaya sa kultura ni Satanas at maging spiritual summit na magliligtas ng mundo. Pang-apat, ang age ng 3-Day Weekend Age ay panahon ng pagtamasa ng panalangin ng 7 Bartisan. At panghuli, ipinahayag sa mensahe na ang 3-Day Weekend Age ay kapangyarihan ng Gospel 24 hours, ang pagkilos ng trono 25 hours, at ang 3-Day Weekend Age ay eternal na magliligtas ng 237 at 5,000 tribes. Announcement. Tuwing Biyernes, 6:30 ng gabi ay Healing Evangelism School Worship. Simula ngayong linggo ay magkakaroon ng offering para sa 3-Day Weekend Age Tirano School tuwing District Worship Service. Mamaya alas 2 ng hapon ay Devotion Worship ng mga Sunday teachers. Bukas, January 27, Lunes hanggang January 29,
Miyerkules ay Kyungnam College Evangelism Camp. Magkakaroon na registration sa Evangelism Mission Camp na ito. Sa elementary ay 20 pesos, sa high school hanggang senior high school ay 50 pesos, at sa college hanggang adult ay 100 pesos. Sa January 27 hanggang January 28 ay pupunta ng field ng Pamantasan, Litex Senior High School at Kasiglan Village Senior High School. At sa January 29, 10:30 AM ay Korean New Year Cultural Experience. 12 ng tanghali ay lunch at magkakaroon ng Evangelism Mission Camp sa barangay ng Mascap, Puray at San Rafael ng alauna ng hapon. Sa February 4 hanggang February 7 ay Mindanao RTS at Evangelism School Ministry. Sa February 9, Linggo, ay dispatch anniversary worship ng pamilya ni Missionary Reverend Choi. At sa February 18 hanggang February 21 ay Regional Church Ministry sa Laniera at Santiago. Nawa, patuloy nating ipanalangin ang sistema ng 3-day weekend age ng ating simbahan para magligtas. At dito nagtatapos ang OMC News. Maraming salamat.